Mga brothers, welcome back sa ating walk around review at ito nga pala ang bagong modern classic motorcycle ng Skygo, the Earl 175 Special Edition. At sa mga bago po sa ating Facebook page, baka naman pwede kayo mag-follow at i-share ang ating episode. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na po kayo at i-like ang ating video. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brad, nandito pa rin tayo sa Skygo Subic Zambales branch para ikutan naman ang kanilang bagong version ng Earl. Ito nga yung merong 175cc na makina. Isang color lang po ang nilabas nila rito mga brothers na matte black ang kulay. Ayan, napakaangas at astigin itong motor na to. Ikutan muna natin siya in 360 view para makita nyo po ng magandang angguluhan ang motorsiklong ito. Combination siya ng chrome tapos matte black finish. Wala siyang gloss merong gloss doon sa swing arm lang, no? Ibang iba siya, may mga pinalitan sila rito compared do sa Earl 150 na nauna. Etong 175cc may mga in-upgrade sila mga brothers, at yun ang tatalakayin natin ngayon sa ating walk around review. Nagkaroon na tayo ng test ride dito at hindi pa kasi natin ito naiikutan mga brad, para at least makita natin detail by detail yung motorsiklo. So umpisahan natin sa unahan mga brothers, no? As you can see, meron siya ritong low rise handlebar. Ayan, pwede nyo adjust yan. Meron tayong non-adjustable dito na brake levers. Ang gusto ko rito, etong bullet type nya na turn signal lights, no? Ayan, no? Flexible. At good news, LED na rin yan mga brother, kaya malakas-lakas ang ilaw. Isa pa sa in-upgrade nila rito itong headlight nya. Tingnan nyo naman, naka-LED na, nakapang aftermarket. Pati yung park light nya o yung daytime running light nya, naka-LED na rin. May badge tayo rito ng Skygo na kulay ginto. Akala mo limited edition ang datingan. Reflector kaliwat kanan, and also yung kanyang front telescopic port. Alright, disc brake natin dito, malaki-laki ang ating rotor. Maganda-ganda mamreno to. Tapos dalawa pa yung piston pagdating sa kanyang caliper. Then meron tayong 90 by 90 rito na tire size at 17 inches na wheel max. Okay, ako para sa akin mas lalakihan ko ito, yung mga dual sports katulad ng power tire na gamit natin. At ang ating front fender dito mga brad, bakal po yan na may pinturan na matte black finish. Alright, Pagdating naman sa kanyang riding ergonomics mga brothers, mababa nga ang kanyang handlebar na naka-low rise ang setup. So may pagka-lean forward tayo rito pagka minaneho natin itong si Earl 175. At ito mga brothers ay may taas na 770mm pagdating sa kanyang seat height. Kaya naman yung mga katulad ko na 5'5 lang pababa na rider, siguradong madali nyong mamamanage ang modern classic na motor na ito. At pagdating naman sa kanyang bigat, meron itong 118 kg in net weight. At ito mga ground clearance na 160mm na above minimum. Kaya naman yung mga malalim na lubak, nakakalokong humps dito sa Pilipinas ay yakang-yakang madaanan nitong Earl 175 ng Skygo. Kaya mga brad, sa bike fitting siguradong maraming riders ang magi-enjoy sakyan nito, lalong-lalo na sa mga 5'5 lang pababa. okay, bisitahin natin ang likod na portion nitong Earl 175 ng Skygo, no? Meron tayo ritong bakal na grab bar, classic style syempre, retro. At same approach din ng turn signal lights natin dito sa likod, bullet type na malaki at LED na rin yan. Meron tayo ritong simpleng bilog na LED na taillight, at nandito na rin po mismo yung kabitan ng ating plaka. Bakal din po ang ating rear fender dito, syempre dahil classic. At isa sa mga in-upgrade nila rito mga brother, yung kanyang dual shock, nakadebaso na po, at ito ay adjustable din. Naka drum brake ang preno natin dito sa likod dahil isa itong classic bike, at okay lang naman yon dahil hindi naman siya sobrang lakas na motorsiklo. Baka lang swing arm natin dito mga brothers. At meron tayong kadena rito na 428 na brand ng Choho. 38 po ang teeth nito sa likod. Ayan, sigurado sa harapan mga maglalaro yan ng 13 to 14 mga brothers. May plastic lang tayo rito na chain guard. Alright, at ang ating tapakan dito ordinary lang po na heavy duty ang pagkakagawa. Okay, single exit ang ating muffler.
At parang straight muffler ang datingan niya, hindi siya masyadong nakataas dahil classic bike nga ito mga brothers. Ngunit ganun pa man, napakaangas ang ginawang upgrade dito sa likod nitong Earl 175 mga brothers on the wheel. Aba mga brothers, sa makina maraming matutuwa dito dahil ito po timing chain na, meaning naka single overhead cam po ang kanyang cam profile na dalawa yung kanyang valvula. Meron nga ito mga brothers na saradong displacement na 169.7cc at ito ay merong isang cylinder. Naka-air-cooled po ang kanyang cooling system since mababa lang po ang kanyang compression ratio na umaabot lang ng 10.5:1 at karburador naman ang kanyang fuel system na makakasigurado tayo na low maintenance ito pagdating sa kanyang makina. Ito mga brothers ay umaarangkada ng 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM at kayang sumagad ng 12.3 horsepower at 8,500 RPM. Meron po itong 5-speed manual transmission at meron pa itong electronic and kick starting sa makina. Side profile mga brothers, ang mapansin ko rito ang mga main changes dito yung hulma ng tangke. Parang mas lumiit ngayon. Pero ang kagandahan, binago nila yung sticker, may Earl na rito at meron na rin siya rito tank pad, di ba? At ito, isa dito sa mga binago ng Skygo rin, yung upuan niya. Kung dating straights, parang brat seat ang kanyang upuan sa Earl 150, ngayon parang racer cowling na. Pero pwede kayo magangkas. No, classic brown po ang kulay nito na tumeterno rito sa kanyang handle grip, no? Meron tayo ditong Skygo and then 175. Yan, dahil yung makina niya is 175cc mga brothers. Ang tapakan natin dito, yan, no, ito yung mga pan-tricycle heavy duty, kaya naman matagal-tagal yung gagamitin yan. Kabilang side para makita nyo po mga brothers. Alright, so ito nga yung sabi ko, meron tayo ritong muffler na parang semi-upright lang and then matte black finish po yan. Ayan, no, high temp yan mga brothers. Flat pala, sorry. No, naka-chrome ang ating tapakan dito. Syempre with the kickstart pa yan. O saan ka pa? O sakaling malobat ka, safe na safe ka pa rin dahil may start mo yung motorsiklo. Meron tayo ritong single horn, reflector, okay? So yan naman. At dumapo tayo dito sa ating handlebar mga brothers. So may makikita tayo rito sa kanan na classic brown na handle grip. Sabi ko nga nakaterno rito sa kanyang upuan, no? Isa ito sa mga nagustuhan ko yung baso nitong brake fluid, branded na branded ang datingan mga brothers. Tapos meron na lang tayo ritong electronic starting sa kanan. Pagdating sa gitna meron tayong standard ignition. At ito in-upgrade dito ng Skygo, naka digital meter na tayo rito. At gusto ko to, may chrome tayo rito na edge guard, no? Ayan, no? Pakita tayo ng slide, no? Dahil na-review natin ito. Maganda yung pagka-style ng digital meter nito mga brothers. At dito naman sa kaliwa, o sa left portion meron tayong busina, left and right. Nandito po yung patayan ng ating headlight, yan, off, daytime running lights, tapos yung headlight nya, okay? May USB charging port na rin tayo. Tapos yung kanyang side mirror, N-bar po to, o bar N, nandito po yan. Medyo malaki-laki yung pagkabilog ng mga brother. Okay, and then ang tangke natin dito, ayan, pakita natin kung ilang liters siya. Nalimutan ko lang pero alam ko lagpas 9 liters itong tangke ng Earl 175 mga brothers. Maganda rin yung kanyang tank cap. Yan, stainless po yan kaya hindi basta-basta kakalawangin. Pati mga tornilyo rito mga brothers, naka-chrome na rin for the retro style na itsura. At pagka-check naman natin yung upuan dito mga brothers, single tone upholstery lang po ito na classic brown. I can say na makapal naman ang pagkakalagay dito ng Skygo, kaya naman ito hindi pa basta-basta masisira at magagamit nyo ng ilang taon pa. Wag lang makakalmot ni Miming, talagang ito bulagado kayo magpalit agad. Alright. Ngayong taon mga brothers, meron nga itong updated price na 62,800 pesos. At ito mga brothers ay merong minimum down payment na 3,000 pesos kung gusto nyo namang kunin ng hulugan. And for 3 years, meron po kayong monthly na babayaran na 3,021 pesos. At syempre, yung rebate nila na 200 pesos po pag on time kayong magbayad sa Skygo. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang modern classic na motorsiklong ito. At syempre pa, kung interested po kayo maglabas, cash or terms, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page para po ma-assist kayo maglabas ng motorsiklo. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!